Hello guys, good morning, magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Titboy, kumusta? Good morning mga kakugi. Yun. Guys, papuntang Compostela, Cebu tayo ngayon. May mga pipick upin may pipick upin tayong mga manok mga kakugi para sa mga subscribers natin. Meron tayong kukunin doon kay Tatay Joe. Kay Tatay Joe na mga 33 months. Padala natin sa Dipolog at ipadala natin sa Asturias, Cebu. At pupunta tayo doon kay Boss Jojo Saso. May kukunin din tayo guys. Mga hindi pala mga, may kukunin tayong isang McLean hatch na nandun kay Francis yun. So guys, antabayanan nyo ang kabuuan ng episode na ito. Huwag kayong kakalas. Dead boy. Ito guys, ito mga kakogi, dito na kami sa Compostela, sa Manoka ni Boss Jojo. Ito, paakyat na kami. Titoy, okay na Titoy? Okay lang. Pangwataking gout. Wala pa. Sarap ng hangin ngayon dito guys. Ano siya? Tagang ihip ang hangin. Ha, nahihingal ako. Nagibuhian pa mga iro. Ataya. At lagi dos kilid. Sarap ng hangin guys. Wala yung bagyo tito. Boss Joe, good morning. Good morning kakugi. May buntag tanan ninyo. Yun, congrats ha. Champion ulit solo. Six tags yun. Dili, yun. Co-champion sila. Ako champion sila. Sila co-champion. May surte talaga yung mga manok natin doon sa mga kak. Sa Doon BNC. BNC sa Manila. Manila. Sila nakakuha sa mga kak natin. Ngayon, wala na tayong kak, pero siguro next year mayroon siguro mga 2-year-old. Mga to. Oo, mga 2-year-old lang. Yung basta. BNC, Boss Joe, regular customer mo talaga yan? Actually, sa dating vlog natin, nabanggit ko yan sila. Yung customer ko nga sa Manila, bumili talaga sila dito sa akin pang maramihan. Maramihan talaga pero shorty talaga sila sa manoko. Marami Ngayon, silang panalo. sa ngayon naman may mga order ulit sila ngayon. Sa ngayon may order sila mga around 240 heads. 240 heads. Nagfi-finance sila sa akin sa breeding. Parang 60 sa tawag dito early bird, 60 sa national at parang 120 60 sa local at 120 sa national. Oo, mas marami ang national. Marami kasi maraming mga stag derby sa national eh. Maraming mga big event ganun doon sa kanila. Yung BNC Boss Joe, isa lang yun sa mga client mo na regular talaga. Regular client ko yan, and then pabalik-balik, pero pinaprioritize ko sila. May iba naman tayong mga customer pero sila
prayo ko sila kasi mga dati ko na talaga sila, mga kaibigan ko na, malapit sila sa akin, kami. And wala talaga problema, walang ano. Ako naman talaga pipili sa manok na ipapadala doon. Hindi sila. So kasi nagtiwala naman sila sa akin eh. So wala silang iba talang tao dito para kukuha. Wala. Ikaw na talaga. Bibisita lang sila kung uuwi dito si Sir Bernie galing Los Angeles, and then dadalaw sa akin dito within around 2 to 3 days ganun. Pasyal lang. And then balik naman sa kanila doon sa norte sa Isabela. Oo. Saka Boss Joe, this year ilan ang na-produce mo, ipo-produce mo? Actually this year kung hindi ko nabenta yung ibang mga sisyo, 1,000 plus na ata. 1,000 plus na? 1,300, 1,400 total na. Pero ngayon, as of this moment, stop mo na breeding mo. Stop ko na ako kasi marami na tayong production, and then yung problema natin, yung corded area natin, baka wala tayong malagyan. Tama. And then pag marami na, wala na tayong malagyan, dito na papasok yung mga dito, nung tawag mga parang mura sa bibili ba, yung mura. Yun. Daghang manghangyo ay na. Oh, manghangyo ay daghan kisa manghangyo ay nga baratilyo. Sa tawag dito sa atin mga baratilyo, himuog barato imong manok, pero Tama. sa akin hindi ko kung ganyan. Kasi pinaghirapan natin yung manok, maganda, magaling yung manok natin. And then dapat may din, may talaga may presyo. Yung presyo na hindi naman sa ganun na may presyo sila nga siguro mananalo na. Kasi yung kalidad lang sa manok natin hindi naman pareho doon sa mga malaking farm, mas mahal sa kanila. Tama. Dito mas siguro mas lang. Kaya naman siguro, pero kadalasan kasi yung mga buyer talaga. Mga buyer ng mga discount. Discount. Natural naman yan kasi Saan wala yung naman tayong resibo. Tama. Oo. So yung Pwede mga mo Boss Joe, yung mga 1,300 na produce mo, mayroon pang natira dyan para sa mga walk-in? Mayroon talaga natira. Yung tawag dito yung walk-in. Ayaw ko talaga ang tao dito mag-walk-in. Schedule lang tayo kasi paminsan-minsan alis ako din. Tapos kung mag-walk-in kayo, nasa inyo kung hindi kayo kagatin sa aso. Ilang Belgian din na dyan? 7? Parang siyam dito sila Belgian. Siyam na Belgian. Belgian. Yung lalaki, 8 lalaki at 1 babae. Nako, delikado. Kaya dapat Gaya nangyari Gaya nangyari ngayon. Pag akyat ni Antet, andon ang Belgian nagsalubong sa kanya. So, huminto sa Antet at ice to ice sa Belgian. Ice to ice. Kaya yun, schedule tayo. Ayaw ko talaga yung walk-in kasi pag punta kayo dito wala ako, wala naman tama. Sayang lang yung oras at panahon yung pagpunta dito, wala ako. Sayang lang. Especially this coming June kasi baka matuloy tayo sa Luzon ulit. June. Sa June, sana pag palaran, balik red tayo. Maganda yung panahon. Walang mga sabit-sabit na mga problema doon. Tuloy tayo talaga. Tuloy ang ligaya. So ibang farm naman pupuntahan natin doon. Ibang farm. Pero yung red, permanente pa rin yun. Permanente yung red, pero may mga tawag dito mga... Yung kaibigan mo, papasyal tayo doon sa kay Damayuga, yung kay tawag dito AE na basta yung kaibigan ko. Batangas na yan, di ba? Hindi. Parang Cavite ata yun. Cavite? Parang Cavite, Baka mapasyal tayo doon. Pasyal tayo. Basta, lang kayo, update lang kayo kasi mag-update din kami. Yung pasyalan namin kasi hindi pa man to final Tama. Hindi pa man final. Usap lang. Usap muna. Saka na natin ma-finalize pag siguro around next month or Tama, May. next month, April na next month. April na next month. So dapat na talagang tayo. Basta ngayon, hinto muna ako sa breeding kasi may around 900 plus egg na ako dun sa incubator sa amin. And then tapos 900 hindi pa yun nakandol bukas. Ngayon, ikakandol ko pa yun. Baka around 900. Lagay natin kung may laman yun. Lagay natin mga 700 yun. Kasi may laman. Pag napisa yun, kung napisa ng 90%, yun? 600 plus. Tama. Ang dami. Tama. So,
Ano ba yan? Sisyo pa yan. Hindi yan ano. Hindi pa yan ano tawag dito. Ready for out. Hindi pa yan tawag yung male and female ba? Hindi pa yung so, categorize. Hindi pa categorize talaga. Oo, sisyo pa yun. Baka yun. Kaya nga minto muna ako. Kaya nga nagpatuloy ako sa breeding kasi sayang naman yung material natin eh. Tama. Patuloy Pero yung sila mga ng- ano natin, Boss Joe, yung mga inahin natin, pinapahinga na muna. pinapahinga doon sa rinse area. Ano ko na lang sila. Pero nangingitlog pa rin doon kasi pag ganitong panahon, mainit, ang lakas talaga nilang mag-iitlog. Pero may mga laman pa yun. Wala na siguro, wala na kay hindi ko naman Hindi na pinakastahan. hindi na pinakastahan. Ayun. Ang nakakaano dito, usually, basta yung bloodline na natin, as usual, yung mga kelso, yung mga sweater, hatches. Tsaka yung bulik, galing Yeah. sa GM Fantastic. May bulik, nilagyan ko ng nilagyan ko ng mga kelso. Naparami mo ko. yun, Boss Joe, yung bulik. Maraming bulik doon sa sa tawag daw sa range area. Yun, Marami GM Fantastic, mga kakirils. Maganda yung mga bulik natin. Yun. At then yung mga tawag galing sa Banahaw, yung mga kelso, street breed ko sa mga kelso ko, Johnny Jumper at John Bishop. Parang maganda yung forma nila. Ganda ng ano. Ay basta tingnan lang natin yung yung palo. Tama. Basta malalaman niya natin pag na cord at masampok na natin. Pwede natin makita yung Boss Joe, yung Pwede. yung mga early bird mo dyan, nandyan na. Yung early bird kasi Ay, nandun sa nilagyan ko Danau? Sa Danau. Oh. Wala dito. Ang nasa dito parang national lang na National. kasi Pero sa national may mga din, bulik. meron. Kasi first batch talaga yung bulik doon sa national kasi wala tayong bulik sa local kasi alam niyo na November tayo nakapunta doon sa tawag dito sa sa Gym Luzon. Fantastic. Oo. So pag November last week, so isa lang na natin nangingitlog yan. So mga around last month of December pa tayo na sa itlog. At din napipisa around national na. National na talaga. National na talaga. So walang early bird. Walang early bird. So guys, tingnan natin sample sa kakirils na nandyan, yung mga national born na mga national banded na mga January kakirils. 21. Yan, Born. mayroon pang mga for sharing yan. Boss Joe. Mayroon yan for sharing pero sa ngayon priority ko muna yung nag-order finance. talaga. Oo. Pero sa kanal lang siguro mag-cord dun pag i-share ma-cord lang na. natin kasi nakakahiya naman talaga pag na-share natin and then yung nag-finance hindi pa nakauna. Tama. Sila muna ang prioritize First pick natin. muna sila. Ay kahit ma-first pick o ma-last pick, pareho naman lahat yan manok Tama, kasi tama. depende naman talaga yung pag-alaga natin eh. Sabi nila first pick magaling and then yung naka-second pick doon marami na nanalo kasi pag-handling naman talaga yan sa manok eh. Tama, Hindi tama. naman talaga yan winning line wala kalukuhan talaga yan. Yung winning line nasa kamay talaga natin yan kung paano natin paggalaw yung manok, paano yung naka-point at then isa yung makadala ng winning line yung teamwork nyo. Teamwork. Tama. Teamwork talaga. Pag walang Kasama dyan teamwork, ang gaffer, tapos sa conditioning, oh, saka pagpapisa. Oo, pagpapisa. Pagpapakasta. basta yung winning line, huwag kayo iburahin nyo sa isip nyo yan. Baka winning moment. Winning moment mayroon. Kasi ang importante talaga good cutting roster. Good cutting roosters. Good cutting roster. Pag mag-cut yan, At least may chance ang malaki. mas malaking chance natin na mananalo tayo Tama. doon. Yan lang talaga yung selection. Oh, yun guys ha. Narinig nyo yun. Palagi kasing naririnig natin yung mga winning line. Pero hindi naman na mga anak ng mga winning line nagwi-win eh. So tama yung sinabi ni Boss Jojo na para sa kanya, hindi siya masyado naniniwala sa winning line, kundi yung talagang alagaan mo ng husto, tapos palakihin mo ng husto, palakihin mo ng tama, tapos i-prepare mo ng tama, tapos pinaka-ending nun yung gaffer. Teamwork talaga yan mga kakugi. Hindi lang ang conditioning ng manok 30 days, 24 days, kundi mula pagpapakasta hanggang sa rueda, yan ang conditioning talaga. Tapos lahat ng mga tauhan dyan, teamwork. Kasi pag nandyan, dapat healthy talaga yung healthy talaga yung mga sisoy. Iwas lang sa sakit-sakit. Kasi may maraming nagsabi dito na for example, sa sisiw, sabi nila na hindi natin yan bukunahan kasi wala tayong sakit ng ganyan. Hindi yan pwede.
magbakuna talaga tayo kasi nasaan ba yun? Nasaan ba ang prevention is better than cure? So mag-prevent tayo. Tama. Saka na natin magbakuna kung nandyan na yung sakit. Then Tama. next year na tayo, marami nang na wala na. Tama. Mali talaga yun nga hindi tayo magbabakuna. Bakuna na lang talaga. Yung simple na bakuna, vaccine program na natin like the B1 IB, like the Gamboro, the Bursal, the Fowlpox, yung simple lang din. Tapos yung Lasota, Coryza at Mycoplasma. Fowl cholera, depende yan. Depende na talaga yan. Kasi yung fowl cholera, curable naman talaga yan eh. Madali naman yung ma-detect. Kasi yung deadly talaga, yung Bursal. Yung Bursal, yung Gamboro. Dati. Kaya nga dapat bakuna talaga tayo. Kasi maramihan yung NCD. Ang yung mortality mas marami. Yeah, yung tawag nila na dito sa atin na laway-laway, NCD naman talaga yan eh. Yung Newcastle disease. Madali lang talaga yan. Pag bibili lang kayo ng Amovac, bigyan nyo. At yung i-sirens nyo. Kasi sa akin ginagawa ko, pag naglaway-laway, kuha ko ng Bactidol. Lagyan ko ng Bactidol yung bibig nila para maalis yung ano nila. Kasi parang magganon-ganon yan lagyan mo basit kahit 0.2 na Bactidol din sa bibig nila, parang nag-gargle sila, maalis yung parang yung dumi o kagaw ba yun tawag dito? Yung bakterya. Maalis yan. Yun. Huwag niyo lang hawakan. Pagkatapos yung lagyan ng Bactidol yung bibig, iano nyo sa lupa. Hayaan mo sila para muslik pag ginawakan nyo para mag-utong yan. Ganun. Oo. Kaya nga hayaan nyo na lang muna then para sila na maka-adjust na makahinga sila. Yun. So yun. Dagdag kaalaman na naman guys ha. Dito kay Boss Jojo talaga hindi ka magsasawang makinig kasi marami kang matutunan mga kakugi. Ay legendary breeder ng Cebu to eh. Oo, experience ko na talaga yan Experience Kaya nga yan. i-share ko yan sa inyo para hindi nyo na rin maranasan at din maiwasan nyo na talaga. Kasi sayang talaga yung panahon at breeding natin na lang parang hayaan lang natin basta naka-breed tapos at the end malaki ka ng gasto din. Wala na. Oo, Sayang lang yung inumpisahan. Panahon, yung effort mo, yung materialis, pera mo, yung pera materialis, yung materialis, magkatanda na, yung pag ngayon stag, naging bull stag na yan next year. Kak na. Okay, kakak na maging kak na next year. Ilan na yun, ilan years na mo magagamit. Dapat yun, talaga, todo talaga pag depende yan pag may budget. Tama. Budget talaga, budget. Gaya ng nakagawian natin. Kain muna tayo. Alang-alang. Ang ni Boss Jojo ngayon guys is specialty ngayon is halang-halang. Kuha ni Boss Jo, kaning kanin. Kilso halang-halang. Kilso, halang-halang na kilso. Yun. Dit boy. Kain mga kakugi. Walang iyakan ha. Ma'am. Nakayara na. Yan ang namin guys, chef. Basta nandito kami, talagang masarap ang pagkain dito. Yun. So guys, kain na kami. Dito guys, nandito yung brooding area ni Boss Jojo. Yan. Kung makikita nyo, gamit niya si 4 lanes, tapos tubo. Yan. Lagyan ng yero, tapos may anong tawag yan? Insulator. Ayan. Tapos ginawa niya ganito guys. Sa 2, 3, 4. 4 na brooder. Boss Jo, magkano ang nagasto mo dito, Boss Jo? Sa alin dito yung Itong structure. Actually, itong structure na to ginawa ko kasi ako lang gumawa dito. Ay, ka lang nag-building. Parang simple lang half truss. Napalit ko, nagasto ko yung materials mga around 21,000. 21. So kasali pa yun doon sa may yun, aso. sa mga aso. Kasali pa yun pero except doon sa yung tubo at yung kabilya. Hindi yun, additional na yun. Basta yung gasto na si Porlins dito, square tube at yung itong tubo nga 2 inches yung diameter mga 21,000. 21,000. Kasi ako naman nag gumawa dito, walang labor na except yung assistant lang, binigyan ko ng pera. So ito namang mo boss, itong brooder mo, magkano bang nagasto mo? Ang anong sukat dito?
Actually, ang sukat dito is 3 by tawag dito 3 by 11. Ano? 3 by 10. Hindi to 3 by 8, isang 3 pligo. by 8. Yeah, 3 by 8. 3 by 8, no? Oo. Isang pligo 3 kasi feet nano guys, dito, oh. 3 Isang feet pligo. dito at 5 feet doon sa ano. Mm. Yung sukat, actually lima ito, mga gasto ko dito mga around 36,000. Dati pa yun. 2016. Ang pinakamahal dito guys, itong screen na gamit ni boss. Screen at yung palutsina. Tsaka tama, yung kahoy na ginamit. Yung kahoy na palutsina. Hindi man siya nagamit ng kuko. Oh, hindi ako nagamit. Kasi yung palutsina magaan lang. Madali yung ano Buhat-buhatin. buhatin. Pag maglipat-lipat na. Lipat-lipat natin. And then yun, simple lang yan tawag dito. Yung 36,000 ano, plus lima sila. 21,000, lima na ganito na. Oh. 3 by 36 at yung 21 mga around 57. 8, 57 something. Tapos nilagyan ni boss ng ano guys, CCTV Tapo yan. para makita dito kung may Pag aalis tayo at actually ganito, pag mag-invest talaga, mag-invest kayo sa farm sa ngayon, dapat lagyan nyo na lang CCTV kasi Tama. part yan sa yun. ilang camera ba itong CCTV mo dito? Dito Mga sa CCTV? Kuya J Game Farm, meron dito mga around 24 CCTVs. 24. O walang tawag dito, parang Walang area na hindi makikita. Hindi makikita-kita lahat. Hands hulog. Pero naka-hidden talaga yan. Actually, yung brand yung ginagamit ko is yung Tapo. Tapo, ang brand. Tapo na brand kasi maganda sila. Yung Tapo, tawag dito Tapo 320 WS kasi colored siya sa gabi. Maganda siya. Tama. Kahit madilim, maliwanag sa sa video. Tama, kita natin 'yon. Oo. Proven yan guys kasi nung nandun kami sa Luzon, pag on ni Boss Jojo sa sa cellphone niya, nakikita niya dito ang farm, especially pag gabi. Oo. Kasi yung maliwanag mga tauhan pero ng madilim. Madilim sa area mga kakogi, pero maliwanag yung kuha sa camera, sa CCTV. Ganyan yung brand niya. Tapo. Magkano bang nagasto mo diyan sa CCTV, Boss Jo, pag pa-install? Actually, yung pag-install, ako lang. Ikaw rin nag-install? Kasi madali lang talaga i-install yan. Mayroon tutorial dun sa YouTube. Pwede yun sundin nyo doon. Depende yun sa brand, tawag dito, yung brand sa Tapo. Kasi marami silang maraming klase, yung outdoor at indoor. Usually, yung ginagamit ko is outdoor. Pang outdoor. Actually, yung isa dyan, yan, kung 256 GB yung ginagamit na memory mo, mga around 5,000 plus, almost 6,000 yung isa. Yung isa. Oo, mahal talaga, pero actually pag mag-invest ka sa ganitong malaki na iwas lang siguro sa nakaw kasi may alarm yan mag-detect yan. Mag-detect yan pag may na-detect siya na animal, kung depende yun may sa movement. may movement, may motion movement. At din may isa akong klase na Tapo na rotational 360. Doon nakalagay doon sa gitna, para tatlo ata yun, nasa gitna sa manukan. So kaya mag-ikot-ikot doon, mag-ikot-ikot. At doon may isa ko nilagay doon sa range area kasi doon sa range area doon naman nagtatakbuhan yung mga season natin para malalaman natin kung may meron mga predators yun. Malalaman natin kung ano talaga yung sa mga natin, pero so far wala. Pero nakita ka ko doon Milo. Pero nakuha natin. Yung boss, yung halo. Yung yung halo ba kanang parang maral ganon. Dili kanang how ba how? How. Oh, how. Meron dito pero usually yung kinakain nila yung itlog. Pa lang mga itlog ba lang kinakain. Itlog doon sa kinakain nila kasi hindi naman gaano kalaki. May malaki pero hindi naman sa mga manok pa. Mga sisi hindi na manghabol. Pero yung sisi na around 1 month old, gusto nila yan. Nako, tasty. Pero parang kasi every hour punta naman ako sa sa mga siso para hindi sila ma-disturb yung pagpunta nila ba yung yung halo o sana anong tawag doon, basta sa ibang lugar halo. Tapos sa atin how. Sa atin how. Oo. Yun guys narinig nyo, pag magmanukan kayo kahit papano invest konti. Kahit hindi man ito kayo Boss Jojo,
hindi naman masyadong malaki tong farm niya. 26 CCTV camera ang nilagay niya dito. 26 CCTV cameras. Kasi naggastos ka na ba sa mga alaga mo? Dapat may security ka na rin. Tapos para wala kang doubt pag may nawala ng mga manok mo, hindi ka na magano ba ninakawan ako, sino kaya sa mga tauhan ko mga ganito. Hindi na kasi makikita mo sa camera, ma-review mo naman 'yan Diba, sa akin lang talaga, gumagamit ako sa CCTV. Ganito nangyari. Kasi wala na akong mga tauhan dito, pinaalis ko. Kasi parang walang walang kwenta Hindi sila, lagay lang natin, yung sauna, mabuti pa sila. At the end, wala na, para na. Kasi yung sa CCTV, pag tingnan mo, makikita mo talaga kung anong nangyari. Pag yung tauhan mo, tanungin mo kung anong nangyari, parang nagkatikati ng ulo, hindi nila alam. Kaya niya yung magkano yung sahod ng tauhan mo, ilagay lang natin mga 5,000 a month. 2 tao, so 10,000. na. In 1 year, magkano na yan? 120. 120,000. Kung mag-invest ka ng tapo dyan, within that 1 year, ilan yan? Once lang 5,000? Ha? Sa 1 year na yan, so ang laking save mo. Wala pa yung hindi mo pa kanon. Hindi na, Hindi na magkasakit. Kasi itong tapo, parang nag-consume ng kuryente around 3 watts lang. No, konti lang. Konti lang talaga, 2 watts, ganun. So, kaya nga, hindi na ako nagpapasok ng tao dito na parang hands-on ka na nga. Parang caretaker. Hands-on na lang talaga ako kasi nonsense Pero binigyan pa man ng bigas. Pero meron kang boss, kanang pinapapunta lang dito, tulong-tulong. Just walk in siguro na tauhan, yun. Mayroon, pero stay in dito sa Manukan, wala na. Wala na. Tingnan mo, may nangyari doon, naka-record. Record. Oo. Kahit nasa malayo ka, alam mo kung ano nangyari. Alam natin ang nangyari. Kaya nga, kung kung i-total mo talaga lahat, yung 120,000 a year sa tawag dito sa 2 tao mo, then hindi pa yung kasali sa mga pagkain nila ha. Tama. Mga bigas, yun lang sahod lang binabasehan natin. Within that 5 year, magkano na yung 120 nyo, di ba? 600,000. 600,000. So within that 5 year, masisira ba yung tapo mo? Yung 5,000 worth of tapo mo? Parang hindi. Tama. Unless masira kung magani, konti-konti lang. Siguro, masira yan. Depende kung upgrade. Yung climate change na ganyan, may bagyo, ganun, kung maanon sa puno, ganyan, siguro, ganun, matamaan. Di naman natin Pero, madali na natin mapalitan. Pero within that 5 years nyo, nagsasahod na kayo ng 600,000. Pero dito lang sa tapo, ilalan nyo yung nagasto nyo. Tama. Oo, at saka pa guys, less management. Kasi iiwanan mo lang yan, nakakabit yan Ang importante, naka-on yan palagi. At saka may internet. Dito talaga sa akin, nag-invest talaga ako. Bumili ako ng generator na ETS. Pag nag-burn out, mag-automatic on yan. Mag-automatic on. So, hindi yan napuputol yung connection ng internet. Pero kung naputol yung connection sa internet, may parabolic antenna naman ako doon sa nag-automatic din yun. So, connection, continuous talaga yung connection dito. Walang pag burn out, mayroon ding ilaw, mag-automatic, mag-on. Pag bumalik na yung source na ilaw sa main, mag-automatic off din yun. Yun, guys. Mga Kogi, dito muna tayo kay Tatay Joe. Kunin natin yung mga nagpasabay mga Kogi. 2 manok para kay Boss Ramon Alduhisa, pang Dipulog. At 3 para kay Boss Jimel Manuel para sa Asturias. At saka bigay na rin natin tong t-shirt para kay Tatay Joe mga Kakogi t-shirt. Yan, samahan niyo ako mga Kakogi. Hi Joe! You!
Yun, Taijo. Ay, Morning. Kutasa, oy, lakaw eh. okay. Kumusta Taijo? Kumusta? Busy good. Sir Al, una-una, nagpapasalamat ako sa Kakugi TV sa iyo. Dahil yung mga dati ko talagang pinanser na nawala na kasi ako ng cellphone na number. Dahil nga sa mo, Kakugi. Yun. Nagbalikan. Nagbalikan na andiyan ka pa pala, ba't ganun. Meron nga daw nag-interest sila dito sa Cebu, sila, saan ba natin makikita tao na to dahil taga Cebu, sa Cebu din yun. Ngayon, siyempre, nagtaka nga ako, biglang tumawag, nandiyan nga, nakita daw ako sa Kakugi. Oo. Kaya nga, minsan, rin ako, natutuwa rin ako at nandyan pa rin sila sa larangan ng sabong, nandun pa rin. Tsaka kwentuhan, kinukumusta. Baka by June daw or Mayo, baka bigla silang pupunta rito. Nako. O Ay, yun tama. Marami ka ng harvest niyan. Mahirap Sir Al talaga, hindi ako mangangako. Ayaw ko kasi sa kanila na mayroon. Tama. Sinasabi ko naman sa kanila na hindi talaga ako kalakihan na breeder. Yung breed ko lang, yung tamang-tama lang na kaya ng bulsa ko. Tsaka mahirap yung sige ka lang ng breed at walang kasiguruhan yung manok na i-breed mo. Tama. Kailangan talaga yung unang-una para sa akin talaga healthy talaga. Kaya salamat sa Kakugi, salamat at naano ko pa rin yung mga dati kong kaibigan. Kasi itong pagmamanok, ang masaya dito sa pagmamanok, nagdadagdag tayo ng mga kaibigan nadagdagan ng kaibigan natin. Kahit naman yung mga kalaban natin sa sabong lang yan, wag natin pipersonalin. Correct. Oo. Yung importante diyan, ini-enjoy talaga natin yung yung sabong, ini-enjoy natin yung sarili natin dahil sa sabong. Yun ang passion natin eh. Kaya minsan pag natalo tayo, tanggapin natin para kasi hindi tayo magmamatured kung itong sabong talagang sports to eh. Oh, sports talaga. Hindi tayo sports talaga. Hindi tayo magmamatured niyan pag sinabi natin na hindi tayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Yun nga mga big timer. Yung mga talagang nandun na sa tuktok ng larangan ng sabong nangyayari pa rin sa kanila ng hindi magandang resulta, di ba? Tama. Sabong to, walang kasiguruhan talaga. Ang importante, ini-enjoy natin yung sarili natin dito. Nagkakaroon tayo ng mga kaibigan. Tsaka natin yung sarili talaga natin na medyo minsan nawawala yung stress talaga, nakakano sa stress. Malaking kaya salamat talaga Sir Al. Tapos tingnan mo yung kahit nga yung kapatid t-shirt ko. Kahit nga yung kapatid ko, hindi naman mahilig sa sabong niya dahil banda eh. Tuwan-tuwa siya na makita. Sabi niya maganda raw yung talaga ng Kakugi. Ay pinanood niya eh. Tsaka mayroon ako kaibigan talaga na naging kumpare ko rin. Matagal na panahon hindi kami nagkikita. Nung makita niya, na kasi siya medyo diabetic. Diabetic. Parang tumutulo yung luha niya, nagbibideo call kami. Sabi niya, salamat at kung hindi pa yung Kakugi, hindi na kita. Hindi makikita. Hindi makausap. Nagkaroon kasi hindi tayo makapag-travel dahil wala nga tayong mga ganon. Kailangan. Ngayon, balikan na yung mga financier ko. Yun nga ang masakit sa ulo dyan. Dahil ang hinahanap sa akin, manok agad. Kung meron ka, mahilig sila sa dadayo-dayo. Kak talaga hinahanap. Kak talaga. Sa mga age na. Mahirap pagpakak. At saka mahirap mga ako sa iyo. Sa inyo, mahirap. Sunod na lang. Joe, tingnan mo kung kasya sa'yo yan, t-shirt. Ito, thank you talaga dito sa Kakugi. Matagal ko na to in order, kaya lang, busy rin to si Sir Al. Ayun, salamat talaga. Ito, dinala na talaga niya ako. Masuot mo yan sa pagpunta mo sa Salite. Wala, hindi kayo magsisisi nito. Quality talaga to. Para rin kayo humawak ng Chicago Bulls na t-shirt. Jersey. Natuwa rin ako guys na nakabalik dito. At saka narinig ko yung mga sinasabi ni Tatay Joe. Sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat sa suporta nyo. Kahit saang sulok man kayo sa ating daigdig, maraming salamat sa inyo. Napunta tayo dito guys kasi kukunin natin yung mga in-order natin na mga kakirels para sa ating mga nagpapasabay kay Boss Ramon Alduhisa dyan sa Dipulog at saka kay Boss Jimel para Asturias.
Boss, kukunin ko na yung mga manok. Tingnan, mamili kami ngayon dito. Tapos, nakuha naman siguro tayo Joe, no? Nasiparit mo na? Nasiparit ko. Siniparit na. So, pipick upin na lang natin. Tapos, isi-ship. So, yun. Boss Ramon. Boss, ito yung napili natin na boss, Kakirel. 50-50. Alabama Black over Gilmore. Boss Ramon, ito yung napili natin na pullet. Newton Wade Gilmore. Straight Gilmore to boss. Kapo, boss. Yeah. Boss Jimel, ito yung isa sa mga napili natin. 50-50 Alabama Black over Gilmore. Yun. Boss Jimel, boss, ito yung pangalawang boss, Kakirel. 50-50 Alabama Black Gilmore. Boss Jimel, ito yung pangatlo, boss. Kuha ni siya, boss. Manghod ni siya gamay atong naguna, itong duha. Pero straight Gilmore ni siya, boss. Newton Wade. Yan. Tayo, yung mga kaibigan natin, mga kakugi rin sa Samar, i-shout out mo tayo, Joe, mga kilala mo dun. Oh, shout out kay Edsel Kabili, o kay Nilo Chan, kay Balor Surya, Alan Trani, especially Alan Trani. Amigo ginako na, idol ko na. Tanan nga parang bulang sa si Mayor Boko. Si kuan sa si Busapin. Oh, si Mayor Nicart. Shout out sa iyo tanan. Si sama na natin si Mayor Bernie Takoy. Oo, si Idol Bernie. Si Idol Bernie. Si Boss Engineer Bernie. Engineer Sinar. Oh. Ang tanan taga Samar ta Kalbayog nun. Shout out dito sa iyo. Basta daghan ni kayo na kuan lang ko sa mga ngalan nila pero kumusta sa iyo nga tanan taga Samar? Kumusta sa iyo nga tanan? Pag sinamar, pag pinawaray-waray. Anakon mga kasi Kalbayog nun, kasi taga Samar nga parag manok. I-enjoy lang naton hilig. Enjoy lang naton tanan, naton kay mauman niya naton kalipay ang pagmanok. Tanglit kung magkirigta kita, magka-airing kwentro kita, waray lang kita kuan, diriton personalay, enjoy lang naton kay may damang good time nga danay kita nagkakaoroing kwentro pero waray ton kaso kuan la sarangkay la ini sports ini nga pagmanok nagdudugang kit kasangkayan salamat sa iyo nga tanan sanaan nagkuan sa akon sa kakugi salamat sa iyo nga tanan mga taga Basay mga taga Linabina mga taga Samar salamat sa iyo nga tanan ang nga tanan nga nakakilala sa akon damo nga salamat yun. Oh, sabi ni Tatay Joe mga kakugi, maraming kakugi sa Samar, sa buong Leyte. Shout out sa inyong lahat dyan. Baka this year makapunta ako dyan, baka samahan ako ni Tatay Joe. Ayan, makapasyal dyan sa inyo. Kasi guys, taga Leyte man din yung mama ko, pero sa other side of Leyte, sa Tabango, northern part. Pag mapasyal ako dyan, ikot na ako dyan papuntang Samar, Katbalugan, dyan sa Tacloban, Ormoc. So yan, mga kakugi sa Leyte, stay safe kayo dyan palagi. So yun guys, mission accomplished na kami dito. Tayjo, salamat kay Tayjo ha, naka-avail ni sa imuhang mga mga alaga din nga nindot. Thank you sa iyo, thank you sa iyo. So may problema, sharing man lang ni ato. Correct. So yun, Boss Ramon Alduhisa at saka Boss Jimel, thank you po. Sir, sana magustuhan nyo kasi sila na mismo ang pinapili ko yung wala hindi talaga nagkaano ng sakit yan. Yun. Wala talaga. Tsaka salamat sa tiwala boss, mga boss. Salamat sa tiwala at salamat sa pag-ano ng kakugi. So guys, hanggang dito na lang muna ang episode na ito, Titboy. Okay ka lang? Magkogi, dunay maani. Okay. So yun mga kakogi, basta magkogi, dunay maani. Okay. Amat ko tayo.